napakaganda ng kwarto. Isa para kay Judy Abbott. Salamat po! Yahoo! Pasensya na po kayo! Hindi ko sinasadya! Nakikita mo naman na hindi maganda to. Pero Miss Julia, ito po yung kulay na in-order ninyo. Pero mali ka, ang sinabi ko, mas matingkad ang pagka-cream niya. At ito'y kulay brown. Ayoko nga nito. Ayaw mo rin ng kulay nito, hindi ba, Sally? Anong gagawin natin, sir? Ewan ko. Kung ganon, hindi ito ang ilalagay dyan. Palitan nyo. Ha? Ha? Dumating na! Isang sulat para sa akin! Pasensya na kayo. Ang ganda naman ng wallpaper. Ang galing mo talaga, Julia. Napakagandang kulay yan, ha? Siyempre, kung ako sa'yo, ang pipiliin ko yung mas matingkad pa ang kulay kaysa dyan. Pero magiging parang kulay puti lang yung kwarto nun. At magiging ospital lang ang itsura nito. Tama, mas maganda nga ang kulay nito. Oo, tama yun. Hindi, teka. Parang medyo madilim ang kulay. Hindi kaya parang dumilim yung kwarto. Ha? Julia, sa palagay ko, kumuha ka na lang ng mas matingkad na kulay kaysa dito. Pwede na yan. Mas maganda ang kulay nito. Bilisan nyo, ikabit nyo na yan. Maglalakad-lakad lang ako. Opo, Miss. Ngayon din po. Ikakabit namin kagad. Bakit ano nangyari? Ang galing mo talaga, Judy. Ha? Salamat. Malaking tulong talaga ang ginawa mo. Oo, tama nga yun. Muntik na naman niyang ayawan tong dala namin. Salamat, ha? Natutuwa talaga ako sa kakayahan mo, Judy. Talaga? Tama ka. Tingnan mo ito. Merong dumating na sulat. Ha? Sumama ka sa kwarto ko. Ay! Isang sulat para sa akin. Tingnan mo. Yahoo! Oh, Sally, hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Galing ba lang sa'yo tagapag-alaga? Hindi, si Daddy Longlegs ay masyadong abilis sa trabaho. Jaram! Isang tseke? Oo, 45 dolyar. Taon ko lahat ito. Mabibili ko lahat ng gusto ko. Babasahin ko sa yung sulat, ha? Ano ba nakasulat? Inutusan ako ni Mr. John Smith na ipadala sa'yo ang iyong buwan ng sustento. Kung meron ka pang kailangan, ipaalam mo lamang sa akin sa sulat mula kay Walter Griggs. Ako ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Sally, gusto ko ibahagi ang kasiyahan ko sa'yo ngayon. Tama ka dyan, Judy. Ang mga magtatapos na estudyante ay mayroong isang tiyangge. Tignan natin. Isang tiyangge? O sige, dahil sa Lunes pa ang umpisa ng klase, marami pa tayong dapat bilhin. Oo nga, tayo na! Kailangan mo muna ipalit yung tseke! Napakamahal naman yan. Pero alam nyo, pinaliwanag ko na yan sa mukha ni kanina pa. Mag-usap tayo ng mahinahon. Makinig ka sa akin. Bakit yung metro ay umabot ng $3 at 3 sentimo? Malayo ba yung dinaanan natin at hindi ka humingi ng permiso sa akin? Ay, ano ba kayo, madam? Hindi nyo nga alam kung papunta dito, eh. Kaya huwag nyo na Teka, sandali lang. Sino tinatawag mong madam? Bakit mo sinabi na yung mga kasing edad ko ay dapat may asawa na? Sinasabi mo ba na ang mga babae ay hindi pwedeng maging dalaga lang? pero hindi ko naman sinabi ang bagay na yan.
Hindi ba kasasabi mo lang kanina? Iba na talaga lahat kayong mga lalaki. Hindi lahat pala ng tao dito sa mundo ay umaarte para pigilan ang mga babae na maging malaya. Hetong bayad ko, ayan, sobra-sobra pa yan. Sige, sige. Pwede na nga yan. Ay! Sandali lang! Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo! Ay! Diyos ko! Ano bang pinagkagawa mo? Walang niya ka! Kamuntik ka na. Kumusta po, madam? Tinawag mo ba akong madam? Judy, hintay! Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano pong pangalan nyo? Joanna Throne. Natutuwa akong makilala ka. Meron bang batang may apelyidong Throne? Siguro isa sa mga senior na estudyante yon. Sino ang nagsabing bibisitahin ko ang anak ko dito? At isa pa mga bata, dalaga pa ako. Miss, hindi madam! Hay! Tawad po! Diyan muna kayo! Ang lakas ng loob mong gawin akong katawa-tawa! Ha? Wow! Nakakatuwa naman to, Sally. Bilisan mo, halika dito! Judy, sandali lang! Oh, tingnan mo. Parang lamesa ng doktor sa klinika. Para itong tindahan ng mga kagamitan sa bahay. Tama. Kailangan ko ng lamesa sa aking kwarto. Kung gusto mo ng lamesang masusulatan, ito ang bagay doon. Tignan mo, hindi ba maganda? Hindi. Mas maganda ito. Ito ang gusto ko. Ha? At isa pa, kapag ginamit kong drawing ito, parang hagdan para makikita kong tanawin. Lahat parang ginagawa mong laro para sa'yo, Judy. Sa totoo lang, masaya na ako kahit nakatayo lang ako ng ganito. Magkano ba to? Yung isang yan ay $3 at magbibigay ka pa ng $1 para dalhin ng tagalinis sa boarding house niyo yan. Kaya lahat-lahat ay $4. Makukuha ninyo sa loob ng 3 araw. Sige! Sally, bibilhin ko ito. Sigurado na akong bibilhin ko nga. Judy, nadadala ka na emosyon mo. Pero ngayon ko pa lamang mabibilhan ang sarili ko ng gamit sa sarili kong pera. Ha? Ngayon pa lang? Tama! Dahil katulong at tagapastulang ng kambing ang gumagawa nun. Meron kami mga palaka sa loob ng bahay namin pero wala kami mga kambing. Ito yung $3. Judy, $4. Pero ang sinabi niya ay $3 lang. O sige, ako na magbubuhat. Judy, wag mo sabihin ikaw na lang talaga magbubuhat niyan. Ayan, sige, konti na lang. Ayan, sige pa. Dito na lang natin ibaba. Hindi ko naisip na makakaya mong buhatin niya mag-isa. Pero malapit lang naman itong boarding house eh. At saka, hindi ko na kaya maghintay pa ng 3 araw. Sige, ayusin na natin. Siya nga pala, Judy. May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Pwede mo akong tanungin? Yung kaya ko lang sagutin? Bubuhatin ba natin itong lamesa hanggang doon sa kwarto mo? Oo naman. Ay, nakalimutan ko. Napakataas nga pala ng hagdanan dito. Ang kwarto natin ay nasa 3 palapag. Nakita ko nga. Ang pangit naman ang kwarto nito. Bakit ba ang isang kagaya ko ay kailangang matulog sa ganitong klase ng kwarto at hindi sa isang pribadong cottage? Ay!
natin sa hagdanan. O sige, Sally, itali mo na yung lubid sa kortina. O sige. Sige na, Judy. Yeah! Yeah! Eh! Tumataas na. Ang galing mo. Judy! 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 Ano bang ginagawa niyo dyan? Ang ganda pala ng tanawin dito. Ha? Ang pangit nga! Ang ganda talaga dito. Yahoo! Oh, Diyos ko! Makinig ka sa akin! Inuutosan kita! Bumaba ka na dyan! Paano po yung mga kortina? Bitiwan mo na yung lubid gayon din! Pero, Bilisan mo na! ayos na po ba yun? Inuutos ko yan sa'yo! Kaya nga po tinanong ko kung ayos ang bumitaw ako. Judy! Bumaba ka na dyan ngayon din! Opo. Doon ka sa hagdanan! Ah! At ano ba sa tingin mo ang ginawa mong yon? Isipin mo yung umakyat ka sa puno at itali ng ganon yung gamit ng ibang tao? Wala pa ako nakitang gumawa ng ganon. Pero sa tingin ko po kasi, mas madali ang gumawa ng ganun. Huwag ka nga magpatawa. Hindi mo ba naiisip na isa kang babae? O baka naman, nagpapanggap ka lamang. Isa po akong babae. Siyempre, sinabi ko lamang yon. Makinig ka sa akin. Hindi na ako papayag na gawin mo ang delikadong bagay na yon. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos. Baka isipin niyo pong sinasagot ko kayo, pero ano pong karapatan ninyong utusan ako? May karapatan ako dahil nilagay ako dito ng Ferguson House para mamahala sa lumuluwag na regulasyon dito. Ha? Ano po? Ano ang mga pangalan niyo? Ako po si Sally McBride. Judy Abbott po. O sige mga bata, simula sa araw na ito, ako nang masusunod. Tandaan niyo na maaari ko kayong paalisin dito kung hindi kayo susunod sa mga patakaran. Ang lugar na ito ay maaaring gamitin ng lahat ng estudyante dito. Sige na! At itabi niyo na mga gamit niyo. 10 minuto lang hintayin ko. Imposible po yun. Kung hindi niyo magagawa yan, ilabas niyo ng lahat yan. Kakausapin ko yung tagalinis na itapon lahat ng mga basura na yan. Basura? Tama ka. Dahil hindi niyo naman kayang iakyat na dalawa, yung mga gamit na yan sa kwarto niyo. Hindi ba? Siyempre, hindi nila magagawa yun, madam. Ah, Sino naman kaya mag-iisip nito, madam? Madam! Dalaga pa ako! Ito nga po pala si Miss Throne. Dalaga! Ako! Pasensya ka na, Miss Throne. Patawad po. Ha? Eh, Miss, kung dumating na po mga gamit mo, sabihin mo lang po sa amin para matulungan ka namin. Sige. Alam mo naman siguro ang kwarto niya. Buhatin na natin to. Sa palagay mo ba kaya ng mga batang itong buhatin ng mga gamit papanik ng hagdanan? Sige na, iakyat yun na ako, iakyat niya! Opo, Miss Throne. Sige. Yeah. Yippee! Salamat! Isa tong pasasalamat sa ginawa mo kanina. Ganun ba? Oh, At sino naman ngayon ang nag-iingay sa tahimik na boarding school na ito?
tingin ko yung nilalagay niyan lahat sa tabi ng kama. Bakit hindi niyo na lang iurong yung kama? Oo nga, Judy, yun din ang naisip ko. Pero hindi ko naman magagawa yun eh. Dahil sa mga mansa na ito. Ang gagawin mo lang naman ay bumili ng bagong carpet. At saka kapag nilagay mo lahat ng ganyan, hindi mo na masasarado yung pintuan. Sige na, ayusin mo nga yan na maigi. Ah, alam ko na. Sa akala niyo ba anong oras pa lang? Sino ba yung nag-iingay na yon? Sabihin mo sa akin. Anong nangyari dito, ha? Maganda po ba? Sige na, ayusin ang lahat ng yan. Tapos na po kami. Pero kung ganyan ang magiging ayos, kailangan mo pang sumampa sa kama para lang pumunta sa lamesa. Ganon ba? Ganun nga po. Kasi para po pagising ko, gusto ko po mag-aral na. Nakita nyo? Madali lang po. Hindi talaga ako makapaniwala. Wala pa akong nakikita ng ayos ng kagamitan tulad ng ginawa niyo sa kwartong ito. May patakaran po ba sa pag-aayos? Sa palagay ko, sinabi ko na ako susundin niyo. Kayo pong susundin ko, Miss Tron? Oo, ganun na nga. Ano pa yan? Naintindihan ko po. Gagawin ko na po ang gusto niyo, Miss Tron. Sally, pwede ba bang buhatin yung kabila? Oo, sige. Johnny Abbott! Sa totoo lang, hindi mo pa rin naiintindihan ako masusunod! Judy, pagkatapos niyan, isulat mong lahat ang patakaran ko sa papel at ididikit mo yan sa lahat ng kwarto. Sa lahat po ng kwarto? Oo, pati na sa kwarto niyo. Ah, 23 ang kwarto lahat dito. Pasensya ka na kung hindi kita matutulungan, Judy. Ayos lang yun. Ako naman yung natusan magsulat noon eh. Matulog ka na, ha? Oo, magandang gabi. Oo. Oo, tama. Kailangan ko lang naman isulat yung patakaran, di ba? Bakit ba ang ingay-ingay nila? Ang aga-aga pa. Hindi nga mo, di ba? Ano ba to? Ano ba itong pinagkakaguluhan yung lahat? Maghiwa-hiwalay nga kayo? Ano ba yung nakakatuwa dyan? Hindi maganda ito. Sige na, tama na yan! Ayoko na talaga! Ano bang klaseng boarding house ito? Ano ba ito? Pagkukulit talaga ng mga batang ito. Ano ba ito? Paano niya nagawa ito? Sinabi ko sa kanya, isulat niya ang patakaran! Sinulat ko naman po yun. Tingnan niyo po sa ibaba. Sa ibaba, ano ito? Hindi niyo naman po sinabi kung gaano kalaki dapat ang letra. Mamamasyal lang po ako. Sa totoo lang, wala naman po sa patakaran ng bawal mamasyal, hindi po ba?